Mga kababayan, ano nga ba ang nangyari kay Ma'am Shi? Balita na nagsiselos daw ito. Kay Rufa May? Magkahawig naman sila ni Rufa May ah. Tama? Saan? Teka lang ha. Ma'am Shi, love na love mo talaga si Ngiwi? Ba't nagsiselos ka? I bet hindi kaya ng ibang babae ang kayang gawin ni Ma'am Shi for Ngiwi. Tama? Kaya ka nga pinakasalan eh. Maybe nagda-drive talaga yung personality nyo ni Ngiwi and tinotolerate mo ang kanyang mga layaw. Biro mo yon, it's not easy to be fair with Ma'am Shi, mga kababayan, hindi madaling maging Liza Malu. Kasi kung ang jowa mo ay tamad, right? Baka nga wala pang 3 taon, hiwalayan mo. Nga lang at syempre, si Ngiwi ay namesake nung tatay, galing sa kilalang angkan, may itsura nung kabataan. Gwapo ba si Ngiwi nung kabataan? May itsura naman, di ba? Pero lalaki ba talaga siya? Kasi hindi siya mamuscles, hindi siya mamuscle nung kabataan niya. Parang malambot siya, no? Tapos kung totoo yung mga pasabog, ang dami talagang topic. Magla-live na tayo ng isa, mga arat kuya. May ginawang step si Dean Chase, 'di ba? Kasi ayaw na niya, ayaw ni Dean Chase ng ganito na patago-tago siyang parang daga. So may ginawang matindi si Dean Chase against Ma'am Shi and Ngiwi. So next discussion na lang. Dami talagang matatambakan tayo ng topics. Mahirap pag absent ang teacher mo, ang inyong Maui Sensei. Natatambakan tayo ng last ones. Sige. Hindi biro ang sitwasyon ni Ma'am Shi. Kung si Ngiwi, kung ang trip ni Ngiwi ay magpabembang sa Jewetels, or kung pokla si Ngiwi, hindi lahat ng babae okay ang ganyan, tama mga kababayan? Take for instance Carmina, bago natin pag-usapan itong ano bang eksena ni Peachy. Si Peachy, si Rufa May at saka si Ma'am Shi. Magkahawig naman talaga sila eh, 'di ba? Ayan di ba yung picture nila? Magkahawig sila, look alike sila, konti, very light. Siguro kapag naka-edit na yung picture. Pag walang edit wala talaga, wala sa kalingkingan, no? Ganda si Rufa May kahit papaano, no? Komedyante pa, no? Masayahin. Si Ma'am Shi ba, may funny bone ba si Ma'am Shi? Kasi mahilig siya magkikay-kikay minsan eh. Nakakaaliw ba si Ma'am Shi? But going back, maybe it takes a lot of courage to be Ma'am Shi. Kasi kung ang trip ni Ngiwi ay magpabembang sa Jewetels, hindi yan pwede sa ibang babae, right? Maybe sa karamihang asawa, lalo Pilipina, hindi okay yan. Look at Carmina Villaruel. 'Di ba nung hiniwalayan niya si Rostom, si Bibi Gandang Hari, walang nakakaalam ng dahilan. Not sure kung aware kayo kung ba't naghiwalay si Rostom at si Carmina, pero it was a mystery. Right? Noon, nung mga panahon na yun, grabe ang iyak ni Carmina. Napapanood ko kasi, nung mahilig pa ako manood ng TV, kasi nga, maka-ABS-CBN ako noong grabe ang iyak ni Carmina noon, tas ang dami niyang pimples. Ang puti pa naman ni Carmina. Kitang-kita yung mga breakouts niya noon, mga tetkuya. Na-stress talaga siya ng bonggang-bongga. So, maybe yung reason at saka hindi inamin ni Carmina yun, matagal, di ba? Hanggang sa si Rostom na lang yung lumabas. At umami na pokla pala siya. Kung hindi pa nga siya sumama sa Pinoy Big Brother, dinapuan ng paru-paro, di ba? May dumapong paru-paro kay Rostom noon. Umamin siya na pokla siya kay Kiana Reeves, yung winner ng yung winner ng PBB. Kiana, right? Kiana Reeves, maka Duterte yun. Duterte apelyido nun, mga kababayan, si Kiana. I forgot the first name of Kiana Reeves, pero Duterte yun siya eh. Apelyido ng Tatay Digong. So, going back, umamin si Rostom na siya ay pokla. And then eventually, nag-cross-dress, nagbihis babae. Siya na ngayon si Bibi Gandang Hari. Maybe that was the reason kung ba't sila naghiwalay ni Carmina. Hindi nga sila nakabuo. Di ba? Hindi nagkaanak si Rostom tsaka si Carmina.
Sabi naman ni Rusto, mga kababayan, sa mga recent interviews niya being Bibi Gandang Hari, minahal naman talaga niya si Carmina. Siguro daw sabi niya kung magpapakasal pa rin siya sa kahit sinong ano, kung magpapakasal ulit siya sa isang babae, si Carmina pa rin ang pipiliin niya. Mahal naman niya si Carmina. Pero, yun nga, pokla. Naghiwalay. Okay? So, si Ma'am Shi, alam na kaya ni Ma'am Shi right from the start na si Ngiwi ay pokla? And bakit hindi nakatuluyan ni Ngiwi yung mga beauty queens noon? Was it just a, what's that, ano nga mga kababayan, yung term na ginagamit kapag yung anak ay parang nai-in love sa nanay, something, medyo, may ganong ano syndrome thingy sa psychology. Sandali, napin ko ha, parang treatment. Pero ano lang yun, parang attraction lang yun because, I forgot the term. Hold on. Oedipus complex? Oo, Oedipus complex. Okay. Yeah. Ayan. The Oedipus complex is a son's sexual attitude, grabe naman yung sexual, towards his mother and concomitant hostility toward his father. So yung Oedipus complex pala mga kababayan ay parang attraction ng anak na lalaki sa nanay and then imbyer na siya sa tatay. Ganun ba yun? Jocasta naman, whatever that is. Mga theory lang naman yan mga kababayan. So maybe it's not that real. Or maybe hindi yun Oedipus complex, but maybe si Ngiwi attracted talaga sa mga, right, sa mga Diyosang babae kasi ang nanay nga niya ay eleganteng babae. Si Imelda, di ba? Symbol of beauty si Imelda nun and elegance. So siguro yung mga preference din ni Ngiwi sa girlfriend ay katulad rin nung nanay niya. Ba't siya napapunta kay Ma'am Shi? Ang mga ex ni Ngiwi ay mga beauty queens, ba't napapunta kay Ma'am Shi? Maybe because si Ma'am Shi ang tumanggap, right, ng buong buo kay Ngiwi kung ano man yung kanyang pagkatao. Maybe yung ibang mga ex ni Ngiwi nalaman na, ay, parang ibang trip nito ay, may bisyo ayaw, X. Kahit pa anak ka ng presidente noon, kahit pa kilala ang kanyo, X, ayoko. No, hanggang siguro, no? Or maybe hiniwalayan ni Ngiwi, baka natutuwa lang siya, maybe gusto lang niya ng trophy wife, trophy girlfriend, we don't know. Pero yun nga po sasabi ko mga kababayan, it would take a lot of courage for a woman to stick to a man na iba ang hilig kung totoo yung pasabog ni Dean Chase na si Ngiwi ay mahilig magpabembang sa duetas. Biro mo nagpa-participate pa si Ma'am Shi. At may video hawak si Dean Chase, di ba? Na ayun nga, bad si Ma'am Shi at baka yung si Mr. Tubig, yung binayaran nila ng 2.3 million ay talagang ayaw pang tantanan ni Ngiwi ang kargada, di ba? 4 na beses nang sinumbong-sumbong at tinusok-tusok, gusto pa talagang patigasin, nasusulitin ng bayad something? Or maybe apakagwapo siguro ni Mr. Tubig, no? Alam niyo si Ngiwi, namana niya yung balat ng tatay niya Balat kahoy si Ngiwi. Maitim si Ngiwi sa personal. Sino na nakakita sa inyo kay Ngiwi? Sino na yung, for sure, nung kampanyahan, lalo na. Pangit ng balat ni Ngiwi sa personal. Kaya nga si Ngiwi ngayon, kung todo pa makeup Oy nga pala, Ma'am Shi, yung makeup artist ni Ngiwi, hindi ka nagsiselos doon, Diyosa yun, mala Sherlyn Gonzalez ang mukha nun. But going to the main topic, mga ate at kuya, diba? Ba't ka nagsiselos? Hindi ba dapat magselos ka, Ma'am Shi, kung lalaki ang karibal mo? Kung wala Mr. Tubig, balita ko, ang gwapo pa naman ni John Vic. Ay, nga pala si John Vic mami-mention sa ating topic. Sandali lang. Ayan. Sinabi to ni Rufa May. Nag-in-interview ni na Rufa May, si John Vic. Gusto ko lang malaman how will I call you, sabi ni Rufa May. Okay. Sabi naman ni John Vic, ay gwapo nga naman. Gwapo John Vic, masama na ugali. Pwedeng love, sweetheart. What? Ano ba yan? Kasi di ba ang dapat itawag ni Rufa May kay John Vic ay Mr. Secretary. Secretary si John Vic, di ba? DILG Secretary. Gusto lang niyang malaman. Kerengking din tong si John Vic John Vic, Ay, John Vic.
Ma'am Shi, oh. Pinakikilig ni ano, oh. Ni, oh. Right? Balita ko nagwala, sabi ni Miss Marlica, balita ko nagwala daw si Satanas dahil sa post na to. Paano na yan, John Vic Pisot? Hindi na pulido ang galawan mo. Ano yung pulido, mga ating? Gretchen ba yun? Di ba merong pulido na Gretchen? Hindi na pulido ang galawan or baka hindi lang solid ang galawan. Huwag kayong ano dyan. Sino yung pulido na Gretchen, mga ating? May naalala ko. Si Gretchen Pulido ba ay niregaluhan ni John Vic ng mamahaling bag like Hermes? Kasi di ba yung Gretchen Pulido, hanapin natin yung picture na. Nagtatanong lang naman tayo. Kasi nabanggit yung Pulido, nagparinig si Miss Marley. Alam mo si Miss Marlica, medyo ano, no, may context yung kanyang sinasabi. May mga hidden meanings. Okay. Gwapo naman ang asawa ba niya yan? Gretchen Pulido. Ganda ni Gretchen Pulido sa naka-yellow siya, oh. Dito naman parang si Gretchen Pulido, konti na lang mukha ng bakla. Ang dami, Gretchen Pulido, wag kang ma-offend ha. Alam mo, ang daming pokla sa Thailand na kahawig mo. Kasi nga Asian beauty siya, tas parang retoke, ang ilong, baba. Laki rin ng papayo nito, tsaka balakang eh. Gretchen Pulido, wag kang ma-offend ha. Marami talagang pokla sa Thailand na kahawig mo, sisi ko. Oh. Tingin nga tayo, baka may article about Gretchen Pulido and John Vic. May picture sila, oh. Naging sila ba? Naging sila ba ni John Vic? Basta ito daw si Gretchen Pulido kasi ang gaganda ng kanyang ang mamahal ng kanyang mga gaza. Mahal-mahal daw ng kanyang bags. So, alleged, kumakalat ang mga larawan ni na Gretchen Pulido pala, hindi Pulido. Pulido ba? Ano ba talaga? Basta ganun ang apelyido. Entertainment broadcaster ng ABS-CBN at Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na tila madalas nakikitang magkasama sa iba't ibang lugar. Okay. Ayan. Si John Vic may picture sa isang guy na may logo yung damit, para naka-maroon. And then yung background may stripe. Although hindi magkasama sa picture na to si John Vic at saka si Gretchen naman, may picture din sa parehong guy na yung background ay stripe. So, anyway, paano ba ito? Iba na yata, parang nagandahan yata si John Vic kay nagandahan ba si John Vic kay Ma'am Shi? Nagandahan si John Vic yata kay Rufa May. Magaling magpakilig si John Vic. Gwapo, lalo na kung hindi pa gray hair yan, bata-bata pa, gwapo yan. Pwedeng love, sweet. Ang alam ko pa naman kay Rufa may mga kababayan parang separated na to sa Amerikanong asawa. Kaya nga nasa Pilipinas na. Ganda talaga ni Rufa. Magkawig naman sila ni Ma'am Shi. Ma'am Shi, papayag ka. Matalo ka ni Rufa may. Kasi sabi ni Miss Marlica, nagalit ka raw eh. Nagwala. Balita ko nagwala si Satanas dahil sa post na to ng bilyonaryo. Si John Vic daw po, mga kababayan, ang pwedeng maging presidential candidate ni Ngiwi come 2028. And ang itatandem kay John Vic ay si Sandro Marcos. So it's gonna be John Vic for president and then Sandro for vice. Yan daw yung manok. Yan daw yung tawag doon, yung candidate ng administrasyon pagdating ng 2028. May pag-asa bang manalo si John Vic laban kay VP Sara? May pag-asa bang manalo si Sandro Marcos as Vice President? Paano yan? Merong Miro.
Ang Miro hawak ni Ma'am Shi or at least ng administrasyon ni Wick. Hindi na smart magic, di ba? Hindi na smartmatic, Miro na. At ang election ng 2025 allegedly ay dinaya. So, papayag ba tayo niyan? Papayag kaya si Rufa May na maging kariban ni kay John Vic? Or, sandali, baka maging first lady ka, Rufa May, kung sakaling si John Vic ang manalo. Papayag kaya si Ma'am Shi na ang papalit sa kanyang first lady ay si Rufa May Quinto? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video. Okay.